Magandang hapon Kuya Marco at sa lahat ng iyong mga solid na listeners. Itago mo na lang ako sa pangalang Lara. Lumaki ako sa isang relocation area sa Pasig. Hindi naman kami mayaman, pero pinalaki kami ng mga magulang namin na may takot sa Diyos. 2 taon akong nahinto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Kaya nang makabalik ako sa kolehiyo, mas matanda ako kaysa sa karamihan ng kaklase ko. Naka-enroll ako sa isang 2-year IT course nang makilala ko sila Jerwin at Elsie. Magkaibigan silang matagal na at parehong 4th year sa kursong Business Administration. Kahit mataas ang taon nila, magkakaedad lang kami dahil sa pagkakaantala ko sa pag-aaral. Palagi silang magkasama, kaya noong una, inakala kong may relasyon sila. Kalaunan, nalaman kong magkababata lang pala sila at parehong lumaki sa Nueva Ecija. Si Jerwin ay moreno, matangkad at may simpleng ngiti. Hindi siya mayabang at hindi bastos. Tahimik siya at may konserbatibong kilos na nagugustuhan ko. Sa tulong ni Elsie nagsimula akong ligawan ni Jerwin. 5 buwan niya akong sinuyo ng may respeto at tiyaga. Hanggang sa tuluyan ko siyang sinagot. Akala ko noon ay natagpuan ko na ang lalaking makakasama ko ng habang buhay. Ngunit unang linggo pa lamang ng relasyon namin ay sinubukan na niyang lumampas sa hangganan. Hinawakan niya ako sa paraang hindi ko inaasahan. Agad ko siyang pinigilan at sinabi kong hindi ako handa. Sinabi kong saka na lang kapag kasal na kami. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha niya. Ngunit umatras siya at humingi ng paumanhin. Iniisip ko na nauunawaan niya ako at mas lalo pa akong naniwala na tama ang pagpili ko sa kanya. Nang graduate na sila Jerwin at Elsie, may 2 pa akong subjects na kailangang balikan. Nagkaroon ng salo-salo sa apartment ni Jerwin at dumating ang mga magulang niya mula sa probinsya. Buong gabi akong umasa na ipapakilala niya ako. Ngunit hindi niya iyon ginawa. Pag-alis ng mga magulang niya ay saka pa lamang siya nagpaliwanag. May mataas daw na inaasahan ang kanyang ama sa kanya at kailangan daw naming maghintay ng tamang panahon. Tinanggap ko ang paliwanag niya dahil mahal ko siya at gusto kong paniwalaan ang bawat pangako niya. Nang magbakasyon ay niyaya nila akong sumama sa Nueva Ecija. Doon daw kami mas maayos na magpapakilala sa pamilya niya at kung magiging handa na ang takbo ng lahat, ay maaari na kaming magpakasal. 21 taong gulang na ako noon at matanda na ang tatay ko. Pangarap niyang magkaroon ng apo bago siya tuluyang manghina. Kaya nang sabihin ni Jerwin na balak niya akong pakasalan, naniwala akong iyon na ang direksyong itinakda para sa akin. Sa bahay nila Elsie ako tumuloy. Tahimik at payak ang buhay sa baryo. Isang hapon ay nagdesisyon kaming magtinda ng halo-halo malapit sa covered court kung saan may liga ng basketball. Player si Jerwin sa kanilang team at habang nagtitinda kami, napansin ni Elsie na maraming binatang nakatitig sa akin. Maputi raw kasi ako at may mestisang itsura. Isang araw, habang bumibili ako ng gatas sa bayan at puno ang tricycle, may isang lalaking bumaba at ibinigay sa akin ang kanyang upuan. Nakita ko ang matipuno niyang pangangatawan at maamo niyang mukha. Hindi ko man lang siya napasalamatan ng maayos. Hindi ko alam na muli ko pa siyang makikilala sa pinakamasakit na paraan. Championship night na ng liga nang mangyari ang unang malaking pagkakamali ko. Nanalo ang team nila Jerwin at nagkaroon ng inuman sa bahay ng coach. Nakisama kami ni Elsie at may tama ako sa alak. Hinila ako ni Jerwin sa isang
kamalig sa likod ng bahay. Mainit ang gabi at mas lalong mainit ang mga halik niya. Bago ako tuluyang bumigay, tinanong ko siya kung papakasalan ba niya talaga ako. Nangako naman siyang kakausapin ang kanyang ama kinabukasan at naniwala naman ako agad. Ngunit bago pa tuluyang mangyari sa amin, may flashlight na tumutok sa amin at tinawag ni Elsie ang pangalan ko. Nabitin ang lahat at inakala kong iyon na ang huling pagkakataong malalagay ako sa alanganin. 2 araw matapos ma-demolish ang bahay namin sa Pasig at makauwi na sa Cebu ang pamilya ko, nagkayayaan kaming magpiknik sa ilog. Madilim na nang maghiwa-hiwalay ang mga magkakapareha. Inila ako ni Jerwin sa maisan at hindi ako tumutol. Doon sa gitna ng tanim at malamig na hangin, tuluyan ko nang ibinigay ang sarili ko sa lalaking akala ko pakakasalan ako. Masaya akong naglakad pa uwi mag-isa. Dahil sinabi niyang haharap kami sa pamilya niya kinabukasan. Ngunit sa gitna ng dilim ay may lalaking biglang sumulpot at hinila ako pababa. May hawak siyang kutsilyo at tinakpan ang bibig ko upang hindi ako makasigaw. Sa liwanag ng buwan ay nakilala ko ang mukha niya. Siya ang lalaking nagbigay sa akin ng upuan sa tricycle. Pinilit kong lumaban at nang dumating si Jerwin. Nagkaroon sila ng suntukan. Akala ko tapos na ang lahat nang bumagsak ang isa sa kanila. Ngunit bumalik ang lalaki at nagbanta na papatayin kami kapag sumigaw ako. Sa gitna ng maisan habang walang nakakarinig, nilapastangan niya ako. Iniwan niya akong wasak at umiiyak sa dilim. Nang dumating ang ibang tao, sinabi ko lamang na nahimatay si Jerwin. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Kinabukasan nalaman kong Diego ang pangalan ng lalaki. Ayon kay Jerwin, nakita raw niya ang mangyari ngunit ayaw niyang maging usap-usapan sa baryo at masira ang pangalan ng pamilya nila. Pinauwi na niya ako. Doon ko unang naramdaman ang tunay na pag-iisa. Hindi ako nagdemanda. Umalis ako dala ang sakit, takot at ang posibilidad na nagdadalang tao ako nang hindi ko alam kung sino ang ama. Doon nagsimula ang mas mabigat na yugto ng buhay ko. Pag-alis ko sa bahay ni na Elsie, hindi ako umuwi sa Cebu. Wala akong lakas ng loob na harapin ang pamilya ko. At wala rin naman kaming bahay sa Maynila dahil sa demolition. Para akong nawalan ng direksyon sa buhay. Lumipat ako sa kabilang bayan at naghanap ng trabaho. Nakakita ako ng hiring na sales lady sa may stay-in. Kaya agad-agad akong nag-apply at natanggap naman ako. Pinilit kong maging normal. Sa umaga, nakangiti ako sa mga customer. Sa gabi, tahimik akong umiiyak at paulit-ulit na tinatanong ang Diyos kung bakit nangyari sa akin ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, napansin kong delayed ang buwan ng dalaw ko. Hindi ko na kinailangang bumili ng pregnancy test dahil ramdam ko na sa katawan ko ang pagbabago. Madalas akong mahilo, magsuka at manghina. Doon ko tuluyang inamin sa sarili ko na buntis nga talaga ako. Ngunit mas mabigat sa pagbubuntis ang katotohanang hindi ko alam kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Si Jerwin ba na nauna sa akin bago ang insidenteng iyon? O si Diego na sa pilitang kumuha ng hindi ko kusang ibinigay? Maraming beses kong inisip na ipalaglag ang bata.
Ngunit sa tuwing maisip ko ang mga aral ng tatay ko at takot ko sa Diyos, hindi ko nagawa. Pinili kong panindigan ang buhay na nasa sinapupunan ko. Napansin ng amo kong si Ma'am Clara ang kalagayan ko. Kinausap niya ako at tinanong kung may tutulong ba sa akin. Hindi ko kayang sabihin ang totoo, kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong naghiwalay lang kami ng ama ng bata at wala na kaming komunikasyon. Tinulungan nila ako at pinayagan na magtrabaho. Ngunit sinabi nilang hanggang 5 buwan na lamang ako maaaring manatili roon dahil sa kailangan ko raw ang pamilya ko habang lumalaki ang tiyan ko. Tinanggap ko iyon kahit hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta. Dumating na ang araw na kailangan ko nang umalis. Balak kong dumaan muna sa Maynila bago umuwi ng Cebu. Ngunit habang naghihintay ako ng masasakyan sa highway, ay bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Nagising na lang ako sa isang maliit na klinika. May 2 babaeng nag-aalaga sa akin. Isang matandang nagngangalang Rosa, Maria. Sila raw ang tumulong sa akin nang bumagsak ako sa kalsada at sila rin ang nagdala sa akin sa doktor. Ayon sa doktor, mababa na ang dugo ko at kailangan kong magpahinga at kumain ng masustansyang pagkain. Hindi raw ligtas para sa akin na magbiyahe ng malayo sa ganoong kalagayan. Inalok nila ako na tumira muna sa kanila sa isang bahay sa gitna ng bukirin. Wala akong ibang mapupuntahan at hindi pa rin ako handang harapin ang pamilya ko. Kaya sumama na lang ako. Ang bahay ay maliit at napapaligiran ng mga maisan. Tahimik ang lugar at lampara lamang ang ilaw sa gabi. Sa loob ng 8 araw ay palitan sila Tita Rosa at Maria sa pagbabantay sa akin. Mabait sila at hindi mapanghusga. Ngunit may pakiramdam ako na hindi ko pa nalalaman. Isang umaga ay sinabi ni Maria na may darating daw siyang kapatid na makakasama ko sa bahay. Siya raw ang unang nakakita sa akin nung nahimatay ako sa highway at siya rin ang nag-utos na dalhin ako sa klinika. Kinabahan ako, ngunit wala akong magagawa kundi maghintay. Nang gabing iyon, may narinig akong kaluskos sa labas. Inilapit ko ang lampara sa pinto at nang bumukas ito, ay tila tumigil ang mundo ko. Ang lalaking nasa harapan ko ay walang iba kundi si Diego. Ang lalaking gumahasa sa akin. Hindi ko namalayang nahawakan ko ang itak sa tabi ng kalan at isinugod ko yon sa kanya habang umiiyak at nanginginig. Sinigawan ko siya at isinumpa. Ngunit hindi siya gumalaw at hindi lumaban. Nakikinig lamang siya habang inilalabas ko ang galit at poot na matagal kong kinikimkim. Nang mapagod ako sa kakaiyak, sinabi lamang niya na sa labas siya matutulog at babantayan niya ako. Doon ko unti-unting naunawaan na siya ang kapatid ni Maria at siya ang may-ari ng lupang iyon. Lumipas pa ang mga buwan at nanatili ako roon dahil sa kalagayan ko. Hindi niya ako kinakausap maliban kung ako ang magtanong. Ginagawa niya ang lahat. Nagluluto, naglalaba, naglilinis at nagtatrabaho sa bukid. Para siyang isang taong gustong magbayad sa kasalanang hindi ko kayang kalimutan at hindi ko kayang tanggapin. Gayunman,
Hindi nabawasan ang galit ko sa kanya. Sa kabila ng lahat, siya ang nagsugod sa akin sa ospital nang dumating ang oras ng panganganak. Binuhat niya ako palabas ng bukirin at halos tumatakbo habang hawak-hawak ako. Nagdesisyon ang doktor na isailalim ako sa cesarean dahil sa komplikasyon. Habang nasa delivery room ako, buo na ang pasya ko. Kapag lalaki ang anak ko, iiwan ko siya kay Diego bilang parusa. Kapag babae, isasama ko siya. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang ko. Pinangalanan niya itong Gabriel. Maputi ang bata at kahawig ng kutis. Ngunit habang lumalaki ay may mga anggulong nagpapaalala sa akin kay Jerwin. Hindi ako sigurado sa katotohanan. Ngunit pinili kong maniwala na si Jerwin ang ama dahil iyon ang mas madali para sa puso ko. Ilang buwan ang lumipas. Tinupad ko ang pasya ko. Iniwan ko si Gabriel kay Diego at umalis nang walang kasiguraduhan kung babalik pa ako. Wala akong malinaw na plano maliban sa pagtakbo mula sa nakaraan. Bumalik ako sa Cebu at nagulat sa pagbabago ng pamilya ko. Naging barangay captain ang tatay ko at lumago ang negosyo ng kooperatiba nila. Maayos ang buhay nila at mataas ang tingin ng mga tao sa kanya. Wala silang alam tungkol sa nangyari sa akin at pinili kong itago ang lahat. Lumipas ang 6 na taon. May nanligaw sa akin na anak ng negosyanteng kapartner ng kooperatiba namin. Mabait siya at gustong-gusto ang mga magulang ko. Sinagot ko siya kahit walang apoy sa puso ko. Umaasang matatakpan ng bagong buhay ang luma kong sugat. Ngunit sa bawat gabi, naaalala ko ang batang iniwan ko sa bukirin. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya ang bigat sa dibdib ko. Nagdesisyon akong bumalik sa Nueva Ecija upang makita ang anak kong 6 na taon ko nang hindi nahahawakan. Pagkarating ko ron, nagbago na ang dating kubo at naging isang maliit na konkretong bahay. Sa ilalim ng puno ay may batang lalaking naglalaro mag-isa. Mahina ko siyang tinawag sa pangalang Gabriel. Hindi niya ako naririnig. May isang babaeng buntis na lumabas ng pinto. Si Maria. Ngumiti siya at tinawag ang bata. Sinabi niyang naroon ang mama nito. Doon ako tuluyang nanginginig habang nakatingin sa anak kong lumaki nang wala ako sa tabi niya. Doon nagtapos ang ikalawang yugto ng kwento ko. At doon nagsimula ang mas mahirap na desisyong kailangan kong harapin. Nakatayo ako noon sa harap ng maliit na bahay na dati kubo lamang. Sa ilalim ng puno ay ang anak kong si Gabriel. 6 na taong gulang, payat, ngunit masigla. At may mga matang tila pamilyar sa akin. Nang sabihin ni Maria na ako ang kanyang ina, tumingin lang siya sa akin na parang sinusukat kung totoo ba ang sinasabi. Hindi siya tumakbo papunta sa akin. Hindi siya umiyak. Magalang lang siyang nagsabi ng, "Kamusta po kayo?" At doon ako tuluyang nabasag. 6 na taon akong nawala sa buhay niya. At ang tawag niya sa akin ay po. Ilang sandali pa lamang ay dumating si Diego mula sa bukid. Mas payat siya kaysa sa dati at
at bakas sa mukha niya ang pagod ng mga taon. Nang makita niya ako, ay natigilan siya. Ngunit hindi siya nagpakita ng galit o pagtataka. Tahimik lang siyang tumango na parang matagal na niyang hinihintay ang pagbabalik ko. Sa hapagkainan ng gabing iyon, magkasama kaming apat. Si Gabriel, na mas malapit kay Diego, na tinatawag niyang Papa. At doon ko nalubos na naramdaman ang bigat ng mga taong nawala sa akin. Kinabukasan kinausap ko si Diego sa labas ng bahay habang naglalaro si Gabriel. Sinabi ko sa kanya na balak kong isama ang bata sa Cebu. Gusto kong itama ang pagkakamali ko. Gusto kong akuin ang pagiging ina na tinakbuhan ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa malayo bago nagsalita ng mahinahon. Sinabi niyang hindi ako pipigilan kung yon ang nakakabuti sa bata. Pero tinanong niya ako kung handa na ba talaga ako. Handa sa mga tanong, sa mga sugat, at sa katotohanang hindi siya ang kinikilalang ama sa papel, ngunit siya ang nagiging ama sa puso. Doon niya sinabi ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Matagal na raw siyang nagtatangkang isuko ang sarili niya sa pulisya matapos ang ginawa niya sa akin. Ngunit walang nagsampa ng kaso at walang gusto magpatuloy ng reklamo. Sinabi niyang habang buhay niyang dadalhin ang kasalanan at ang pag-aalaga kay Gabriel ang tanging paraan niya para magbayad. Hindi niya hiningi ang kapatawaran ko. Hiningi lang niya ang pagkakataong manatiling ama ng bata. Habang pinapanood ko silang mag-ama, kinahapunan, kung paano buhatin ni Diego si Gabriel, kung paano siya pakinggan at turuan, unti-unting nagbago ang nararamdaman ko. Hindi na bura ang nangyari. Hindi iyon mawawala kailanman. Ngunit nakita ko ang katotohanan sa kabila ng kasalanan niya. Hindi niya pinabayaan ang responsibilidad na hindi naman niya tiyak kung sa kanya ang bata. At sa paglipas ng mga taon, hindi siya muling nagiging halimaw at pinila niyang maging tao. Lumipas ang ilang araw at hindi ko nagawang isama si Gabriel. Sa halip, nagpasya akong manatili muna roon. Kinausap ko ang anak ko. Kami lang dalawa. Sinabi ko sa kanyang ako ang tunay niyang ina at humingi ako ng tawad sa pag-alis ko. Tahimik lang siyang nakatitig at niyakap ako. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako nawala. Parang sapat na sa kanya na naroon na ako ngayon. Bago pa ako bumalik sa Cebu upang ayusin ang mga dapat kong ayusin, nagpunta ko kila Jarwin. At doon ko nalaman na may sarili na siyang pamilya at may mga anak na rin. Nang makita niya ang litrato ni Gabriel na dala ko, nanahimik siya. May pagkakahawig, ngunit huli na ang lahat. Hindi ko na ginulo ang buhay niya. Hindi ko na hinanap ang sagot kung siya nga ang ama. Sa puntong iyon, mas mahalaga kung sino ang naninindigan. Pagbalik ko sa Cebu, sinabi ko sa mga magulang ko ang totoo. Hindi madali ang pagtanggap nila, lalo na si Papa, na mataas ang tingin ng mga tao sa kanya. Ngunit sa huli, pinili niyang yakapin ako kaysa itaboy. Sinabi niyang mas mahalaga ang anak kaysa sa anumang reputasyon. Doon ko naramdaman ang tunay na kapatawaran. Makaraan ng ilang buwan bumalik ako sa Nueva Ecija dala ang desisyong
doon na magsisimula muli. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa anak ko. Pinili kong harapin ang lahat. Ang galit, ang hiya, at ang takot. Unti-unting natutunan kong patawarin hindi lamang si Diego, kundi pati ang sarili ko. Hindi ibig sabihin nun ay tama ang nangyari. Ibig sabihin lamang ay pinili kong hindi na maging bihag ng galit. Nagpakasal kami ni Diego sa isang simpleng seremonya matapos ang mahabang pag-uusap at malinaw na pag-amin ng mga pagkakamali. Hindi iyon paglimot sa kasalanan, kundi pagharap sa katotohanan at pagbuo ng panibagong simula. Ipinabinyag namin si Gabriel at ginamit ang apelyido ni Diego dahil iyon ang pangalang kinagisnan niya at iyon ang lalaking tumayong ama sa kanya sa bawat araw na wala ako. Sa mga pagkakataong iyon, doon palang inamin ni Diego sa akin ang lahat. Hindi ko naman talaga anak si Gabriel. Nagulat ako nung sinabi ni Diego ang salitang iyon. Hindi daw siya nilabasan habang ginagawa ang karumal-dumal sa akin ng gabing iyon. Dabag daw sa kalooban niya habang ginagawa niya doon, kaya tiwala siya na kay Erwin talaga ang bata. Doon ako muling nagtiwala sa kanya. Kung paano niya alagaan ang batang hindi sa kanya. Ngayon habang isinusulat ko ito, hindi ko masabi na perpekto ang buhay ko. May mga gabi na pilit pa ring bumabalik ang alaala ng maisan at ang takot ko noon. Ngunit may umagang gigising ako na maririnig ang tawag ni Gabriel ng mama. At sapat na iyon para ipakilala sa akin na may saysay pa rin ang lahat. Isang hapon habang naliligo si Diego sa loob ng banyo. Sabon na sabon pa noon ang kanyang katawan. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Tapos binigla ko tong binuksan. At sa pagkakataong iyon, siya naman ang ginahasa ko. Ako si Lara at ito ang kwento ng pagkakamali, pananagutan at pag-asa na natagpuan ko sa pagharap ng katotohanan.